Kabayan, kamusta? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe, ay please i-click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And kung makita nyo po, nandito kami ngayon sa Kamay ni Jesus sa Lokban, Quezon. So ayan, nakapasok na po kami sa entrance at ito po ay araw ng Sabado. And ayan, sa entrance nga ay makikitang madalang lang yung tao. Pero mamaya pagdating doon sa papunta na sa Kamay ni Jesus, sa paakyat na, ay medyo marami-rami na palang tao na nauna sa amin. So medyo tanghali na kami nakarating at ayun, nagkandaligaw-ligaw pa kami sa daan. So kahit merong ways na ay minsan meron pa ring error. So ayan, malapit na tayo doon sa entrance papunta sa pag-akyat sa Kamay ni Jesus. So ngayon lang ako nakarating dito at ngayon lang din ako aakyat. So sana ay samahan nyo kami sa aming pag-akyat dito sa Kamay ni Jesus hanggang sa dulo. So ayan, makikita nyo po marami ng tao and ayun, yun yung ganung kataas yung aakyatin natin. At eto nga, hindi ko na na-videohan. So nandito kami sa dulo, ayan, sa taas na. At finally, naabot na natin itong statue ni Jesus. So, Kamay ni Jesus. So, ayan, thankful naman at ayan, nakarating tayo dito ng maayos at nakababa din ng maayos. So, ayun, ganun kataas yung aming inakyat. So, sabi ay nasa 300 steps. So, hindi ako sure kung ilan yung eksaktong steps niya. So, medyo matataas yung steps niya at kung pupunta kayo ay kailangan nga na maayos yung inyong suot, yung komportable kayo para hindi masyadong mahirap sa inyong pag-akyat at pagbaba dito sa Kamay ni Jesus. So after nga nyan ay pumunta kami, nag-lunch kami dito sa Palaisdaan. Ito yung may mga ayan, may mga floating na kubo at ayan, pwedeng kumain dyan. So malawak itong restaurant na to at maganda yung kanilang style at ayun, masarap din naman yung kanilang pagkain na siniserve dito. So kaya nga lang kapag may dalang kanin ay may bayad or meron kasi silang rules na bawal magdala ng kanin. Pero kung may dala naman kayo, so magbabayad kayo. So kami, meron kaming dalang isang rice cooker na kanin. So ayun yung kinain naming kanin. So kung may dala kayong kanin at gusto nyo makatipid, so okay lang naman kasi yung sa amin isang rice cooker ay 150 yung aming charge na binayaran. So mas makakatipid kasi mahal yung rice dito. Yung isang takal is nasa 45 pesos. So makakatipid. So after nyan ay pumunta naman kami sa Bukid Amara. So medyo malapit lang siya sa Kamay ni Jesus at siguro mga 10 minutes by car ang travel papunta dito sa Bukid Amara. So ayan yung entrance ng Bukid Amara at meron nga po ditong entrance fee. Sa adult ay 150 at kapag senior naman is 120 pesos. Same ng entrance fee doon sa Imelda's Garden. So ayan nga, nilibot muna namin itong Bukid Amara at ayan, makikita nyo yung mga eggplants or talong, ang lalaki ng bunga and yung mga cherry tomatoes. So ito talaga yung agriculture na or farm na pwedeng pasyalan and ayan, makapag-unwind. So meron ding pwede kayong magmerienda dyan. Ayan. So hindi lang namin na-check yung menu kasi nga after namin kumain sa Palaisdaan ay dito kami tumuloy. So dito kami namasyal. So ayan, meron din silang duyan-duyan dito at marami silang mga places or mga pwedeng pagpicturan. Kung makikita nyo, ayan, meron din silang mga nursery area. Napaka-fresh ng hangin dito sa paligid at buti na lang nung pagpunta namin dito ay hindi siya masyadong mainit at medyo mahangin din. Ayan. Tara, libutin natin itong Bukid Amara. Tingnan natin kung ano pa yung mga meron dito.
So, siguro maganda dito noong oras ng mga or panahon ng mga flowers kasi kapag flower blossom time, sobrang ganda na noong mga nakita kong mga nakapost sa Facebook kasi may mga artista din na pumupunta dito. And ayun, maraming mga flowers na maliliit na yung bulaklak or na natuyo na, and meron namang ibang plants na hindi pa nabubulaklak or tapos nang magbulaklak. So ayan, punta naman tayo doon sa may lawa. So meron din doong place na pwedeng magbalsa, pero nga hindi kami marunong magbalsa, so hindi kami nakapagbalsa. So ayan, yung ibang tanim, ayan, kung makikita nyo, konti na lang yung ibang flowers, pero siguro nga kung kasagsagan ng kabulaklakan nito, maganda talaga tong area na to. Pero okay na rin siya kasi napuntahan natin, napasyalan natin. And ayan nga, ito yung lawa na pwede tayong magbalsa. And meron din ditong place na pwede rin mag-picture-picture, ganyan. And ayun, ang daming isda. Ayan. O, diba? Nakapag-pasyal na tayo, na-refresh pa tayo, nakapag-unwind na tayo, at marami pa tayong picture. So, kung sakaling pupunta kayo dito sa Bukid Amara, siguro month of May, April, May, June, ganyan. Ang magandang month na puntahan kasi month of flowers. So, talagang maraming bulaklak at yung mga halaman. And meron din ako nakita dito na meron din silang mga lettuce. Ayan. Meron ding mga iba pang halaman, papaya, sunflower, and ayan, meron pa din silang mga nakahanging. Ayan. Hindi ko na na-check kung ano yung mga halaman na yan. Pero maganda siyang tingnan. At alam nyo ba na pwede rin ditong bumili ng products ng bunga? Kasi nung pauwi na kami ay meron kaming nakita na bumili ng mga cherry tomatoes. So hindi ko lang natanong kung magkano yung price, pero pwede po. Pwede rin kayong mag-picking or tomato picking, and kung ano yung available nila na pwede nyong kuhanin sa kanilang mga puno, ganyan. And ayan nga, 'di ba? Ang ganda naman ng Bukid Amara. So ayan, sana next time ay mapuntahan nyo rin. Ayan. Thank you so much for watching. Hanggang sa next video. Bye.